So dito naman sa ad, ito na yung creative natin, yung ginawa natin na sales copy, dito natin ilalagay. So ito yung ad name. For example, yung pet shampoo. Ano ba yung pet shampoo nyo? For example, image lang to. Image ad. Ayan. And then, ito yung Facebook page natin, Budget Pet Shop Philippines. So, hindi tayo mag-add ng Instagram. Create ad, or you can actually use existing post. So, dito is manual tayo mag-upload ng image. Ayan. So, actually, you can select single image, video, or carousel. But for me, yung base sa experience ko, single image talaga yung mas effective. Ayan. Single image. So, dito na tayo sa ad creative. Ayan. So, i-upload natin yung image na gusto nyo gamitin. So, add image. Upload. So, for example, ito yung shampoo na napili natin. So, in the ad creative, you can use yung Canva so that mas maganda tingnan yung ad creative nyo. Lagyan nyo ng price, ganun. Lagyan nyo ng promo only, ganun. Ito, click na natin yung next. Tapos ito, select media crop. Ayan, yung original lang talaga yung ginagamit ko. So, I suggest for better ano talaga is 1080 by 1080 yung gagamitin nyo. Yung square lang siya. So that pwede niyang ilagay sa mga stories, mga reels yung advertisement ninyo. So click nyo lang yung next. Tapos allow enhancement. So ayos lang yan. Click nyo yung done. So ayan, may picture na kayo. So makita nyo dito yung preview ng inyong ginawang ad. There. So next na tayo dun sa primary text. Ito yung sales copy natin. So, yung previously may ginawa na tayo. So, i-open natin. So, for example, ito yung sales copy ninyo. And i-copy paste nyo lang doon sa primary text. There. So, ito yung ginawa natin, di ba? Lagyan nyo ng emoji. Actually, emojis really work. So, the more emoji, mas enticing kasi or mas napapansin yung ad ninyo pag may mga emojis kayong nilalagay. So, ito yung emoji natin, di ba? Crying, tapos may dog. So, ito yung primary text natin, nangangamoy, nalalagas ang buhok. Binabalakubak at kinukuto ba ang mga fur babies mo? Tanggal lahat ito with this special shampoo. Ayan. So, previously, napag-usapan natin ito paano gumawa ng isang effective na sales copy. So, pwede nyo balikan yan. So, ito yung nasample natin yun dito. Ayan. Tapos, next naman is headline. Ayan. Ano ba yung headline, di ba? Headline is makita nyo, it's yung napag-usapan natin previously. It could be something na special offer ninyo. For example, 50% off. Ayan. Buy now. Ayan. So, something na pang-hook talaga ninyo. For example, buy one, take one, yung mga ganon. So, makita nyo dito. So, previously, yan, dito siya lalabas. Yan. 50% off, buy now. So, ayan. Description, yung nakalagay dyan sa baba. Pwede nyo lagyan ng konting description. Limited offer only, ganon. Or the best shampoo, di ba? Yung mga ganon na message. Ayan. Send message. So, actually, may option kayo dito. Order now, send message, shop now. Usually, mas effective yung ano di ba? Yung shop now. Ayan. Tapos, ayan. Actually, you can make conversation. Ito. Pwede nyo itong i-edit yung pag-start niya ng convo. Ayan. How can we help? Ganun. So, pwede nyo actually ilagay na yung numbers niyo, for example, so that pag nag-message sa'yo, yung customer ninyo, automatic na siyang alam niya, di ba? Contact number is, yan. Example na to, and you can put itong mga frequently asked question, and then may automated response na. Ayan. Yes, for example, yan, buy one, take one, limited offer only. Ayan. Can you tell me more about your ad? Ayan. Contact us for more details.
Kasi ano 'to, para siyang, chatbot kumbaga. Lalabas dito, yan, "Can you learn? Can you tell me more about your business? Is there anyone available to chat?" So you can actually ito, puwede niyong i-modify ito. Ah, ah, for example, "Until when is the promo?" Ayan. So kita niyo dito, magcha-change yan, "Until when is the promo?" "Until supplies last." Ayan. So, "Can you tell me more about the ad?" Ito, "Available to chat. For immediate concerns, you may contact us at" ayan, 6, 7. Ayan. Tapos save and finish ninyo. So, yun. It's like may mini, chatbot na kayo na automatic na siyang magre-reply dun sa customers inyo. And then for tracking, no need na 'to. And then you can preview it dito. Ayan. So, I think we're good to go. Ayan. So, last but not the least, ito na yung final step talaga ninyo is i-publish ninyo yung iyong ginawang ad. So, click natin yung publish. Ayan. So, na-publish na siya. So, makikita niyo yung, kita niyo dito. Ayan. Processing na siya. There. So, yung ads natin, pet shampoo image ad. So, dito sa campaign, yung ginawa natin, di ba, shampoo messenger sales ad. Yan, makita ninyo. So, pwede nyo i-edit. Ayan. Kung gusto nyo i-edit. And then, ad set. Pwede nyo din itong i-edit. So, there. And the ads itself. So, ito, processing pa siya. This is our first ad kasi gamit yung ating bagong account. Maybe it will take pa mga within 24 hours. But if madalas na kayo nag-run ng Facebook ads, usually mga 30 minutes, ma-approve na yung ads ninyo. So, yun lang yung video natin. We just talked about yung basic lang ng ads, pag-run ng Facebook ads. And ano na talaga dito is yung mag-practice lang talaga. Practice kayo sa pag-set ng mga audience niyo. Sino ba yung mga feel niyo na bibili ng product niyo or mag-avail ng services niyo. I think yun yung key talaga dito is sa pag-set ng audience. And of course, yung ad creative. So, kailangan talaga yung Canva. Gamitin niyo yung Canva. So that mas appealing. Kumbaga, mas enticing yung image niyo. So, before I forget pala, if gusto niyo i-off yung ads niyo, click nyo lang 'to, may button dito, ayan, off. Gano'n lang kasimple. And then, kung gusto niyo i-on ulit, ayan, on nyo. So, gano'n lang, i-off. Usually, in-off yung ads. For example, after 3 days, hindi siya effective, wala pang bumibili. For example, walang mga engagement, wala nag-i-inquire. So, for me, 3 to 5 days, if wala talaga, pwede na siyang patayin. And pwede nyo mag-explore kayo doon nga sa nabanggit natin. Explore nyo yung mga other audiences naman.